This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Magandang araw mga kapatid. Ito po si Brother Dave, ang inyong kasama sa paglalakbay ng pananampalataya, pag-asa at pagmamahal. Samahan ninyo ako sa isang makabuluhang pagninilay-nilay mula sa doktrina at mga tipan. Isang mensahe ng Panginoon para sa ating lahat. Simulan na natin. Welcome po sa ating podcast at ngayong araw na ito ay tatalakayin natin ang mga pagpapahayag mula sa doktrina at mga tipan, Kabanata 99 at 100. Ito ay mga mensahe ng Panginoon para sa kanyang mga lingkod na may mabibigat na tungkulin sa simbahan. Ngunit may mga alalahanin o alalahanin din para sa kanilang pamilya. Kung ikaw ay isang misyonaryo, guro, magulang o simpleng tagapagsunod ng Panginoon, para sa iyo ito. Sa kabanatang ito, makikita natin kung paanong pinapalakas ng Panginoon ang loob ng kanyang mga lingkod. Sino si John Mark at Orson Hyde ay tinawag sa misyon, ngunit may mga personal na alalahanin. Iniwan ng pamilya, may mga hamon sa buhay. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang Panginoon ay nagbigay ng katiyakan. Ako ang mag-aalaga sa kanila. Sabi nga sa Doktrina at Mga Tipan, section 100 verse 1, katotohanan ganito ang sabi ng Panginoon sa inyo, aking mga kaibigan, Orson Hyde at Joseph Smith Jr. Ang inyong mga pamilya ay mabuti. Sila ay nasa aking mga kamay at ako ay magpapala sa kanila. Alam niyo mga kapatid, itong sitwasyon na ito tulad ni Orson Hyde, Joseph Smith Jr. Kasama na dito si John Mark ay tinawag sila sa misyon. And imagine natin, iiwan nila yung pamilya nila and maglilingkod sila sa Panginoon. Di nila alam noon kung may pagkain, kumusta yung kalagayan po ilang taon na magsiserve sila sa mission. At ang sabi ng Panginoon sa nila, katotohanan ganito ang sabi ng Panginoon sa inyo, aking mga kaibigan, Orson Hyde at Joseph Smith Jr. Ang inyong mga pamilya ay mabuti. Sila ay nasa aking mga kamay at ako ay magpapala sa kanila. Napakaganda po ng mangako ng Panginoon at alam ko na yung Panginoon ay yung mga pangako niya sa atin ay kanyang tinutupad. No, tayo may mga pagkakataon na yung pangako natin ay hindi natin natutupad. Pero yung Panginoon ay true siya sa kanyang sinasabi, totoo siya. So sa ating buhay ngayon, kung ating marirelate, mga kapatid, minsan pag may mga calling tayo sa simbahan, may ginagampanan tayo sa simbahan, may pagkakataon na tinutulungan natin yung iba, pero minsan sa bahay natin may kulang. Naalala ko noon nang ako'y naglingkod ng isang branch president, no? Humingi yung mga miyembro sa akin ng tulong and ina-assist ko sila, no, sa tulong ng simbahan, pero yung sarili kong bahay hindi ko maayos. May mga ganong senaryo mga kapatid. Meron ding sitwasyon na ako, bago pa lang ako, no, nakauwi sa mission, naglilingkod ako sa simbahan, pero pag uwi ko sa bahay, no, wala kaming yung bang kulang or yung aking kwarto inaayos ko pa kasi pag uwi ko wala akong madatnan ng mga gamit, no. Pero doon natin makikita how the Lord bless us abundantly. Sabi niya na yung aking mga kamay, no, aalagaan ko sila at pagpapalain ko sila. Nakita ko talaga kung paano yung Panginoon, ang ating Ama sa Langit, na siya yung nag-work ng miracles and wonders sa buhay ko. Alam ko ganun din sa inyo. Alam niyo mga kapatid, sa simbahan, as we serve yung totoong paglilingkod sa simbahan, alam ko sa buong puso ko, hindi tayo papabayaan ng Panginoon. Tulad ng sabi ko, kailangan yung paglilingkod natin totoo. Walang halong personal na
interes sa ibang tao. Walang halo na kailangan ko maglingkod dahil napilitan lang ako. Yung paglilingkod talaga na totoo at tapat, no? Hindi na kailangan i-post sa social media, hindi kailangan na ipagmalaki. Mas maganda yung pagtulong na hindi nakikita ng ibang tao, pero nakikita ng Diyos. Napakalinaw ng mensahe ng Panginoon mismo ang nagsabi na ang ating mga mahal sa buhay ay nasa kanyang mga kamay. Sa panahon ng misyon, pagtuturo o pagsunod sa tawag ng Diyos, hindi tayo nag-iisa. Ang kanyang kamay ay umaabot hindi lang sa atin, kundi sa ating pamilya. Alam niyo mga kapatid, sa buhay natin ngayon, may mga pagkakataon na real talk. Sa simbahan, wala tayong sahod eh. Diba? Tinatawag tayo ng Panginoon na wala tayong sasahod sa simbahan. Pag magbisita tayo sa members natin, sa mga miyembro ng simbahan, sa mga kapatid natin, sariling pera natin yung ginagamit natin, sariling sasakyan yung ginagamit natin. Kung wala tayong sasakyan, wala tayong pera, naglalakad tayo para magbahagi ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Di po ba? Ito yung tunay na paglilingkod. Yung volunteer. And ako'y nagpapasalamat dahil sa mga karanasan ko sa simbahan na ito nagbibigay sa akin ng lakas. Ng lakas magpatuloy at matuto pa sa Kanya. Dito mayroong parabola na sinabi ng Panginoon sa 1 chapter 10 verse 11, yung mabuting pastol. Ang sabi dito, ako ang mabuting pastol. Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Nang makita natin ng tipan na ginawa ng Diyos sa atin, binigay niya yung kanyang buhay. Totoo siya sa sinasabi niya. Dapat siya sa mga binabanggit niyang mga salita at tutuparin niya yon. Kung tayo yung mga tupa niya at tumutulong tayo sa kanya ang gawain, alam ko na tutulungan tayo ng Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. Kahit buhay niya, ibibigay niya at napatunayan niya yon. No? Siya ay nagbayad sala sa ating mga kasalanan. Ibinigay niya ang kanyang buhay para tayo matubos sa ating mga kasalanan. Tulad ng mabuting pastol ang Panginoon ay hindi lang basta nagmamasid, hindi lang siya tumitingin. No, kung nahihirapan ka, kung binibigay mo yung sakripisyo mo para sa simbahan, para sa gawain niya, hindi lang siya nagmamasid sa atin, tinitingnan niya tayo. Siya ay aktibong nag-aalaga. Ginagabayan niya tayo, binibless siya tayo sa buhay natin, pinagpapala niya tayo, binibigyan niya tayo ng magandang kalusugan. Sabi ko nga, hanggang may buhay, hanggang malakas maglilingkod tayo. If nakakaligtaan natin, panalangin natin sa ating Diyos na i-remind tayo na maglingkod uli. I-remind tayo na bumalik sa tipan na ginawa niya sa atin, kasi yun lang ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan at minamahal tayo ng Diyos. Kapag tayo tinawag sa kanyang gawain, hindi niya tayo pababayaan. Ang ating pamilya ay kanyang mga tupa rin at sila ay kanyang iingatan. Kaya huwag po tayo mag-alala sa sabi ng Diyos sa ating kakainin, no? Dahil tayo spoiled. Pag tayo maglilingkod sa Kanya at naglilingkod sa Kanya ng tapat at totoo, spoiled tayo kasi bibigyan niya tayo ng pagpapala na lubos-lubos na hindi natin ma-expect sa buhay natin. May mga pagpapala na biglaan, magugulat ka na lang. May pagpapala na it will take time. You will realize it in the end na kung paano yung Diyos na bless ka sa buhay mo. Mga kapatid, ang doktrina at mga tipan, section 99 verse 100, ay paalala na ang Panginoon ay tapat. Sa gitna ng tungkulin at sakripisyo, siya ay nagbibigay ng kapayapaan. Ang kanyang mga pangako ay totoo. Ang ating pamilya ay nasa kanyang mga kamay. Kaya huwag tayong matakot, pagkus ay magtiwala. Palitan natin yung ating takot, yung ating doubt. No? Iba din yung takot, iba din yung doubt sa pagtitiwala sa Kanya. Nung bang pag merong mga doubts sa isip mo na, pag gagawin ko to, wala na akong time, sobrang busy ko na. Gawin mo. Kasi pag ganyan, alam ko nagagawa yung Diyos ng miracle sa buhay mo. Makikita mo na nawala yung isang bagay, pero may dumating pala na mas mahalagang bagay at mas kasya siya or mas kasiya siya. Mas masiyahan ka. Alam ko, at ang patutuwa ko niyan, never pa yung ating Diyos na finosake tayo o hindi tayo
Never pa siyang pinabayaan tayo. Almost the time, o most of the time, andyan siya sa tabi natin. Ginagabayan tayo, inaalagaan tayo, nilalagay tayo sa magandang sitwasyon ng ating buhay. Kailangan natin magtiwala, kailangan natin na sundin ang kanyang mga kautusan kasi para din to sa atin. Nalala ko, limbawa, yung ina, sabi niya, bili ka ng mantika, bili ka ng patis, tapos nagmumurmur yung bata. Pero pag uwi niya, pagluto ng pagkain, tuwang-tuwa siya kasi nihanda ng nanay niya para sa kanya. So yung ganun din yung Diyos, ginagawa niya to hindi lang para sa kanya, yung ginagawa niya to para sa atin. Magugulat na lang tayo, yung ginagawa pala natin hindi para sa kanya. Ginagawa pala natin na pagsunod para sa atin yun, para sa ikabubuti natin. Tulad ng bata na nagulat siya, ay nagluto pala si nanay ng masarap na ulam. 'Di ba? Ganun din sa atin, binigay pala ng Diyos sa akin. Naalala ko yung kwento ng isang tao na nagtatrabaho siya sa isang boss niya. Ibig sabihin, parang contractor ba? Tapos siya yung karpentero, siya yung mason, karpentero. So marami na siyang ginawang bahay at matanda na siya. Tapos sabi niya, magre-retire daw siya, sabi niya sa kanyang boss. Sabi ng boss niya, ipapagawa ako sa'yo na huling papagawa. So kailangan na malaki to, malaking project to, malaking bahay at malaki yung budget, no? Tapos sabi niya, ilang buwan mo to magagawa? So nagsabi siya na matanda na ako, tapos kailangan na mabawi ko yung mga sinerbisyo ko sa kanya. So tatagalan ko yung buwan ng pagtatrabaho, tapos sisingilin ko ng malaki yung part ko, yung budget, tapos tipirin ko yung mga material, yun. So, umabot ng 2 taon yung pagtatrabaho kasi malaking bahay, mansion. Hanggang sa natapos yung bahay, tinipid niya sa material, tapos minigay ng may-ari sa kanya yung susi. Nagulat siya, ano po ito? Dahil po ako yung magbubukas para sa may-ari. Sabi ng boss niya, hindi, ikaw yung may-ari ng bahay. Lumuhod yung tao at tumingi ng tawad sa kanyang boss. Hindi niya akalain na yun pala yung regalo ng boss niya para sa kanya. Ay akala niya na doon siya makakabawi, no? Sa buhay natin minsan ganun din. Akala natin na yung pinapagawa sa atin hindi yun para sa atin. Iniisip ko lahat ng ginagawa ko sa mundo na pinapagawa ng Diyos sa akin, hindi yun para sa kanya lang. Para yun sa akin. Kasi gusto niya na maging mabuti ako. Tulad ng tao na nalungkot siya sa ginawa niya, at pinatawad siya ng boss niya. Hindi ko alam kung ano nangyari sa bahay, pero yung point dito na minsan maging tapat tayo. Kung nagkamali man tayo tulad ng tao, ng karpentero na yon o mason, humingi tayo ng tawad. At alam ko na tutulungan niya tayo in the end. Mga kapatid, tandaan natin sa bawat hakbang ng pananampalataya, may kamay ng Panginoon na umaakay. Sa bawat luha ng pangungulila, may yakap ng Diyos na nagpapalakas. Kung pag tayo'y nakakaramdam ng pagod, no? Minsan kahapon, nag-walking ako ako lang mag-isa kasi busy yung kasama ko. While walking, iniisip ko yung mga nakikinig ako sa church music. And then, tumitingin ako sa langit, napakaganda ng langit, tapos napakaganda ng sunset. And then, I'm looking, and sabi ko, tagal na hindi ko binabanggit yung pangalang Heavenly Mother. Lahat tayo, mayroon tayong Heavenly Parents. Mayroon ibang usapan na yun, no? Pag-usapan. Sabi ko, if I have a Heavenly Father, mayroon akong Heavenly Mother. At sabi ko sa kanya, tagal nang hindi kita napapansin, no? Natatawag. Siguro, during that time, nandun ako sa tabi mo, yung pag-aalaga mo sa akin. And then pagpunta ko dito sa mundo, and then someday, no, parang kumakita natin, parang confused, no? Pero yung point dito, dun lang ako sa point na may mga magulang tayo. May mga magulang tayo sa mundong ito, yung ating mga magulang na mortal, at may mortal tayo ng mga parents. And I said to myself na how they loved us. The Heavenly Father loves us. Yung pagkilala ko kay Heavenly Father, pagkilala ko sa ating Diyos, mapagmahal siyang Ama. Pinuspol niya tayo at gusto niya na maging maayos yung buhay natin.
If nakakaramdam tayo ng pagod, magpahinga tayo sa Kanya. No? Hingin natin yung tulong niya. Hanggang sa muli, ito po si Brother Dave, nagsasabing magtiwala. Hanggang sa muli, ito po si Brother Dave, nagsasabing magtiwala ka, kapatid. Ang Diyos ay laging nariyan. At pagpalain po tayong lahat. And naway magkaroon tayo ng marami pang blessings sa Panginoon. Ayun. So, tapos na po yung ating lesson for this day. And marami pa akong natutunan despite sa busy na time. Actually, kanina binigyan ako ng opportunity na may gawain ako sa bahay. So, I said that before ako gumawa ng mga gawain ko, gawa muna ako ng Come Follow Me. Kasi ito yung priority sa buhay. No? Nasabi ko nga, I will be hypocrite pag sinabi kong lahat ng oras I am strong. Kaya, I'm thinking about parati kong sinasabi na ask God. No? Tanungin natin siya at hingin natin yung tulong niya para palakasin tayo na hindi tayo manghina. Tandaan natin na huwag tayong mag-worry pag nasa paglilingkod tayo ng Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. No, pag may calling tayo, naglilingkod tayo sa Kanya, in all means, talagang makita natin na yung kamay ng Panginoon nagtatrabaho siya sa atin. At yung lakas niya ibibigay niya sa atin. Makita mo parang hapon na pero malakas pa rin ako. Hindi ako nawawala ng parang alam mo yun, may extra ka pa rin na lakas para gawin yung trabaho mo. Pagdating mo ng gabi, napakasarap ng tulog mo. And that's the power of God na binibigay sa atin yung pagmamahal niya. Mga kapatid, maraming salamat sa pagsama ngayong araw na ito. Pag andito ka pa rin sa time na ito, nagpapasalamat ako. And God bless us all and all these things I live in the name of Jesus Christ. Amen.